magkakaroon ng edition na parang duo. And doon po ako nag-audition talaga. Bagets na bagets pa po ako noon. But sadly, hindi natuloy. But it's okay kasi God's timing is perfect. And ngayon, in-offer po ulit sa akin na makasala sa Your Face. And I immediately, without any hesitation, I said yes po agad. Kasi for me, this can be a good avenue to show and maybe to prove myself then and to prove myself worthy of the title Gen Z Total Performer. So with this show, mas maipapakita ko po yung ibang mga kaya kong gawin na baka hindi ko pa napapakita sa ibang mga shows or sa ibang mga naging projects ko po. That's why I really said yes. And para na rin po gumaling as an artist. Kasi sabi ko nga, whether manalo or matalo, hindi naman yun yung goal ko sa pagsali dito. Because I know na pag sumali ka dito, you're gonna come out a better performer. For sure. Lahat po kami, I'm sure we're gonna improve and gagaling talaga. So, yun din po yung habol ko talaga dito. Improvement and growth. For the growth. Amen. Go, go, go! Meron po kayo, comment din po. Okay. Well, sa Your Face, it was offered to me as open ka ba mag-audition sa Your Face? At sabi ko, bagay ba ako dun, beauty queen ako? Kasi parang, kung beauty queen, di ba, kailangan demure, kailangan proper. At dito sa Your Face, talagang lumabas lahat. Lumalabas na lang yung personality mo. Especially as a beauty queen and as a performer, people don't see that yet. So, yung thought process ko parang, ay, perfect opportunity ko talaga for me also to prove myself as a performer as well. And as a singer as well. And ang saya talaga dito. The experience so far, to be around all of these amazing performers, si Kuya Bong, Kuya Jong, and just to be here in this environment, I felt like I've grown so much as a person. So, super happy ako na nandito ako at part ng cast nito. Yeah, that's right. Uli, congratulations sa inyo and sobrang excited natin. Mga kapatid natin mapapanood sa TV5. Salamat po. Thank you so much, Mr. Carl June. Uy, patutotohanan ko yan. Parang magkakasama kayo sa September dump ng isa't isa. Mga nagsi-upload kayo kahapon. Sobrang ko-close yun na. Hindi ba? Kasama talaga yan ng familiars, mga ka-familiars natin dyan. Ito naman, magtatanong kay Kuya Bong at kay Kuya Jong, si Chris O. Ramos mula sa One Music PH, ang katanungan niya. How do you feel about taking on the challenge of doing primetime hosting? Well, medyo nakakakaba. Actually, nung first taping namin talagang kinakaba kami ni Kuya Bong. Medyo may mga, alam mo yung mga bulol-bulol kami ng konti. But syempre, as a host, syempre kailangan namin gawin yung trabaho namin. And kami naman dalawa, kapag binigyan kami talaga ng work ni Bong, as sa experience namin sa Street Boys, talagang ginagalingan namin, binibigay namin yung 100% namin. And talagang gumagawa kami ng sariling style namin sa host. Kaya medyo, kahit pa paano, medyo may comparison din dun sa nauna kay Billy at kay Luis. Kasi dalawa kami. Yung English, sa kanila na lang ako. Tama si Kuya Jong challenging talaga dahil nga, syempre galing nga sa magagaling na mag-host. Talagang nananalo sila pagdating sa hosting, Billy and Luis. Syempre may dagdag kaba rin. Syempre nanonood sa amin, nandun si Sir Gary, diba? Si Ate Shawi. Kuya Ogie, okay lang. Kasi kaibigan na namin si Kuya Ogie, close na namin Dagdag yun kasi kumbaga, ang nakakatuwa lang dun sa first taping namin, talagang chini-cheer din kami ng mga jury. Talagang inaano kami na, go, go! Kumbaga, ang sarap na maramdaman na talagang supportive sila sa amin dalawa ni Kuya Jong. At syempre kami dalawa, 33 years na kami magkasama. So alam na namin kung paano magsasaluhan. Kumbaga ito nga lang yung first time na dalawa kami. Kasi sa Showtime, syempre marami kami. At dito rin na papatunayan yung brotherhood. Talaga namang kung ano man ang mangyayari, saluhan talaga. So yun. Yun talaga yung tulong dito ng Street Boys. Tsaka yung ginawa sa aming training ni Direk Chito, napakaganda. Kasi laging pag may bagong sayaw, may training, talagang puro challenges na yung ginagawa namin. Kumbaga nasanay na rin kami. At tinitake nyo ang lahat ng challenges na magkasama. Yes. At pasulong. Wala. Tama, pasulong. Correct, oo. Pero eto pa, may isa pa po siyang question, Noong bata pa kayo, did you often find yourself fantasizing about being a pop star? If yes, who would you often fantasize about being?
English na English yung tanong. Mr. Wow, in English na. Serious! Yay! Ano ba? Ako parang wala eh. As in, wala akong pangarap sa showbiz before. Kasi isa lang akong tambay dati talaga. Uy, grabe Kuya Joe! Theater actor ka, hindi lang dito sa Pilipinas. Hindi ba nag-UK ka pa? Yes, pero nung bata ako, wala talaga. As in, wala. Yung pagkasayaw, hindi ako marunong. Nung nagsimula ako sa street boy. Marunong ako tumambling, pero pinag-aralan ko na lang yung sayaw. Kaya medyo naging natuto ako. And then, acting, ano lang yan eh, si Spencer dapat yung kukunin. Kaya lang, hindi siya pwede kasi may braces. So ako yung pinadala, nakapasa ako, and nagdire-diretso na. And then hosting, judge lang naman ako dati, and then naging host na talaga ako ng show. So, lahat na pag-aaralan. Hindi ako naniniwala sa pinanganak ako na may talent. Pinanganak ko may talent na hindi. Lahat po na pag-aaralan. Kung talagang kaya natin, kung talagang gusto natin gawin, kaya natin gawin. Si Kuya mo. Ako, naalala ko lang ng elementary, sobrang idol ko si Michael Jackson. So, lagi ko dala yung cassette tape pa nun. Lagi kong dala yun, tapos nire-rewind ko yun sa pamagitan ng lapis, o ballpen, ginagano mo yun. Tapos parang ready to play yun. One time, nagkaroon ng foundation day sa school ko nung elementary. Sumali ako. Wala kasi representative ang grade 4, so ako yung pumilit na sumali. Dala ko yung cassette tape, finally nagamit ko. Na kung ano yung suot ko, yun na yun. Nanalo akong 3rd place as Michael Jackson. Oo. Tapos yun na yun. Parang yung dream ko na maging dancer, gusto ko magtuloy-tuloy. So yun yung naging parang si Michael Jackson talaga. Kaya pag mayroon kaming sayo sa Street Boys, pag MJ ang tugtog, siya na mismo yung nasa unahan. Matik na yan. MJ Pilite. Hi Sir MJ! Grabe. At saka yung groove Kuya, dalang-dalawa hanggang ngayon, iba yung groove ng Bong Navarro, yung dalaw. Mr. Suave. Oo. Salamat. Siya na yun. Diba? Thank you so much mga quiz. Pero eto naman may katanungan para sa Jamie at kay Jarlo, kay Jason at kay Kuya Pepe. Mula pa rin kay Chris Ramos. Ang sabi niya, noong bata pa kayo, did you often find yourself fantasizing about being a pop star? If yes, who would you often fantasize about being? Sino mga pinipeg nyo sa buhay? Si Mariel. Ako, growing up po, Sarah G talaga. Of course. Siya yung napapanood ko, lalo na nung Little Big Star pa. Tapos siya yung host din doon. And then napanood ko rin yung lalo na yung mga movies niya. Bituin mo lang iningin, yung pang-habis niya ng basta yung iconic ending ng niya, yung To Love You More. So yun, siya yung naging parang icon na i-look up ko talaga since I was child. Ako naman po, si Sir Ogie talaga, tsaka si Sir Martin Rivera. Hindi naman sa pang sisip-sip ni Sir. Sabi point! Ano kayo maramdaman na Sir Guy? Hindi naman po, pero kasi yun talaga yung narinig ko talaga sa bahay namin na palaging tinutugtog, tas ballad talaga. So nagustuhan ko na din at kinakanta ko yung mga songs nila. Kaya yun po. Napakahuhusay ng dalawang Yes, diba? Idol natin yan hanggang ngayon. Si Jarlo, sino mga pinipeg mo, pina-fantasy mo? Ako naman po, mga boy bands dati. Backstreet Boys, and Street Boys. Idols. And thinking po talaga, wala akong specific na isang tao lang. Pero ever since gusto ko po maging part ng isang boy band na kumakanta, sumasayaw. So sobrang thankful po talaga ako sa opportunity na to. Kasi ever since puro gitara and pagkanta lang, now I can actually sing and be my idols. So yun, thank you po, salamat. And be Jarlo Bases. Yes, of course, of Diba? course. Sarili mong tao. Si Jason D naman. Ako, like na-mention ko kanina, si Stevie Wonder, si Freddie Mercury, and also kasi ang genre ko talaga kasi is R&B. So nakikinig ako sa mga music nila Usher, nila Neo, yun yung mga ko talaga, yung parang doon ko pinapattern yung style ko sa pagkanta, yung style ko sa pag-perform, mga Boyz II Men, mga ganun. Yun yung mga idol ko talaga dati. Soulful talaga Soulful ang mga talaga. amats mo. Talaga. Si Kuya Pepe. Ako, iba po kasi yung pinagpapantasan ko nung bata pa ako. Ay, iba yun Kuya Pepe. Iba yung fantasy ka. Share mo. Share ko? Hindi, ako naman kasi basketball lang pinagpapantasan ko noon. Maging Michael Jordan, 1998. Talagang pag tumitira ako sa basketball, sinisigaw ko, Michael Jordan.
Yes. Kwento mo sa amin, may mga poster ka, di ba? Ng Michael Jordan. Nasa CR ni poster eh. Oh, may poster ako sa CR ni Michael Jordan. Yung ano siya nag-model sa Portandoy. Tanduay. Michael Jordan. Nagtatuloy ba siya? Nagtatuloy ba siya? Hindi siya yun. Hindi ko nakabutan. Ayun pala. Yun ang mga pinipeg ng ating mga celebrity performers. Maraming salamat po Sir Chris Ramos Jr. para sa iyong mga katanungan. Ito pa, para kay Dia Mate, ang question na ito mula kay Lance Joseph Martinez ng Metro Style. Having been crowned Reina Hispano-Americana 2025, how do you plan to channel that pageant success into your face? Sounds familiar, especially since it's a competition-based show. Serious. Thank you for that wonderful question. O pageant to Pageant na to well, as Reina Hispano-Americana, I guess yung one thing na i-channel ko dito sa show nito is confidence, di ba? Kasi sa isang beauty pageant, kailangan confident ka kahit may sakit ka, kahit wala ka sa mood. Confidence talaga yung dala mo sa stage. Yun talaga. So I guess, bring it here to sa your face kapag hindi ako super comfy sa icon or hindi ako sure sa mga moves ko, sa vocals, gano'n.